di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon. Halatang hindi siya nakapunta sa NOMO. Nako. Sa liit ng NOMO, wala ho kaming opisina. Hindi Nako kami po. medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng NOMO sa taas ganito. Tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video sa kanan, yan na po yung pinakakainan na. Asan yung office? Asan yung office, Madriaga? Gigigil ako sa'yo, ha? Anak ng tokwa, napakasinungaling ho talaga nitong Ramil Madriaga na to. Yung mismong may-ari ng NOMO, nagpakita ng video at larawan na kung saan pinapasinungalingan yung mga testimonya nitong si Ramil Madriaga dyan sa Injustice Committee. Kung naaalala nyo mga kababayan, meron hong binabanggit na restaurant na NOMO. Itong si Ramil Madriaga na kung saan doon daw ho sila nagpapalitan ng duffel bag. Ito ho ang may-ari ng NOMO, nagsalita na. Nagpakita ng larawan na video na kung saan pinapasinungalingan yung mga claim nitong si Ramil Madriaga. At dito rin ho sa video na to, itong si Kung Hoon. Papakita ko sa inyo kung paano nila linatag yung script nila dito kay Ramil Madriaga. Pero bago ho yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin. Itong si Sir Edward Chico. Yung asawa daw ho niya, yung asawa niya, yung may-ari ng NOMO. Kaya wala nang mas nakakaalam pa sa pasilidad ng NOMO, kundi ang si Sir Edward Chico. Ito si Ramil Madriaga, sinungaling, anak ng tokwa. Ano talaga eh. Sa tingin ko mula ulo hanggang talampakan, yung mama na yan, puro kasinungalingan. Di ba? Pambira. Ito na, hindi na ako magsasalita. Ito na lang si Sir Edward Chico. Game. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa NOMO. Yan. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung NOMO, ang may-ari niya yung asawa ko So, na-implicate kami. Ang dami yung mga message niya natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng NOMO, baka maambunan daw ng pera. So, I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito. Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Yan. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng NOMO para ma-appreciate nyo. Ang NOMO po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So, busy street po yan. Ito ito. Hindi ito yung mga larawan na ipinapakita ng Ramil Madriaga dyan sa Injustice Committee. Ito, video to. Hindi ito, ika nga, second hand information. First owner ho ito. Ito kasi si Ramil Madriaga, napicturan lang itong si, ano pangalan nun, yung isang supporter din ni BP Sara na merong picture sa NOMO. Pinanindigan ho niya yung NOMO. Pinanindigan ho niya. Na merong ganito, merong ganyan. Ayan sa Tomas Morato, pinakita ko yung labas ng NOMO, okay. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. Yan nakita nyo ang sikip ng NOMO. Di pa ako nagpunta dyan, pero bala kong magpunta mamaya dyan sa NOMO na yan. So pagpasok nyo pa lang sa NOMO, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin, mga 20 square meters lang yan Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer, sa labas na nga lang inilagay. So kung maliit yan, di lalo lang po mas maliit din yung second floor namin. So ganun din kalakihan, makikita nyo yung picture. So ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon. Halatang hindi siya nakapunta sa NOMO. Sa liit ng NOMO, wala ho kaming opisina. Hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng NOMO sa taas ganito. Tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video sa kanan, yan na po yung pinakakainan na. Asan yung office? Asan yung office, Madriaga? Gigigil ako sa'yo, ha? Asan yung office na sinasabi mo? Sa kabilang side naman po, makikita nyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. Sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock yan NOMO. Yan yung NOMO tinutukoy niya yun room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. Opisina tawag dyan! Lang yung opisina tawag dyan, kubeta yan, ha? Tawag dyan, kubeta. Hindi opisina. Baka nababaliw na tong si Madriaga. Hindi niya na
malaman yung kaibahan ng opisina sa kubeta. At yun namang mga kahan ng malalaki, doon na lang sa labas. So sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero ang maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, ano pala, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot. Kwarto naman ngayon. Napaka-uncomfortable. Anong sabi ni Madriaga? Binago niya doon sa original na affidavit. Sinalubong na lang daw. Ito na, Pero ang maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Okay. Ang sabi niya, ano pala, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po. Galing sa kwarto, okay? Galing sa kwarto. Paliwanag, galing sa kwarto. Tingnan natin kung may kwarto. Pag kwarto, gusto ko makakita ng ng igaan. Yung itsura ng hagdanan namin, tignan nyo, napakakipot. Napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, mali mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. So yung opisina, kubeta, ganun. Yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Anong tawag doon? Pathological liar. Yang serial liar. Anak ng toko, sinungaling. Ginawa pang headquarter ng kabuktutan yung Nomo. Di pa ako nanggagaling dyan sa Nomo na yan, pero feeling ko masarap mag-inom dyan. Sino sasama? Mag-iinom tayo dyan sa Nomo. Libre nyo lahat. Sino sasama? Set natin ng date game mo. Game mo. Ano tayo dyan? Mag-ano tayo? Tulungan natin to si Sir Edward Chico. Libre ni Sir Edward Chico. Sir Edward! Punta kami dyan sa Nomo. Libre inom. Game. Hindi po posible yun. Alam niyo kung bakit? Bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence na... Hindi ako gumagamit ng jurisprudence dito eh. Pagka linatagan na tayo ng jurisprudence dito, medyo umaatras tayo ng konting ganun eh, di ba? Lalatagan na tayo ng jurisprudence dito si Sir Edward Chico. Meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng tao makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yun. Okay. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So kailangan... O di naman kaya bodega. Kasi maraming anik-anik eh. Pwede mong tawaging stock room, pwede mong tawaging bodega, pero hindi mo pwedeng tawaging kwarto. Kasi pag kwarto, automatic makakakita ka dyan ng kama. Makakakita ka dyan ng unan. Kwarto eh. Ano ba usual na nakikita sa kwarto? Yun lang alam ko. Higaan lang. Kasi kwarto, matutulog. Kailangan malinawan po natin yan, ha? Linawan mo, So, sir. iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomo? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera ron? Medyo may duda ako. Again, speculation ito, ha? Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture. Okay lang mag-speculate. Anak na to ko, sinasagot mo nga, puro kasinungalingan sinasabi. Okay, speculate hanggat gusto mo, sir. Yung sinasagot natin dito, alagad ng kasinungalingan. Anak ng toka, si Madriaga nabubuhay sa mundo para magsinungaling. Imbis na makalaya ka, pambihira, lahat ng sasabihin mo niya sa kaso mong kidnapping, kakamot ang ulo ang judge. Sabi niya, anak ng toka, baka nagsisinungaling to. Double check nyo nga to, sinungaling to. Tapos yung abogado pa niyang mukhang sintu-sinto, di ba? Yan yung Madriaga na to. Yan ang problema. Sinabi nila, ito yung missing link. Ito yung weakest link. Sa impeachment ni VP Sara. Kung di nyo, sa bagay, wala kasing titistigo labang kay VP Sara. Ito lang si Ramil Madriaga. Yung mga Talyanista yun sa Imada, yung mga Pinklawan at Dilawan, ayaw man lamang banggitin yung pangalan ni Madriaga ngayon. Pray for Madriaga. Pag nasal, tawagin si Father Flavi, gawin natin santo yung kidnapper na yan. May kinakaharap na kasong kidnapping, kayo naman ano yun na, patawagin si Father Flavi, paggawan natin ng santo. Sa Nomo, na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayap. Ayun yung larawan, sa Nomo yan eh. Kaya pinanindigan yung Nomo. Ilang plake na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siya may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayap. Di ba marami siya kay Atty. Kilala.
So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Na which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata. Wow, mini show. Mini show. Sir Edward Chico. Baka naman. Kailan ba magkakaroon ng mini show dyan? Papasyal ako. Comment ka sa baba kung kasama ko yung buong tropa, libre inom kami siya. De, joke lang. Siyempre magbabayad, business yan eh. Ano ba yan? Joke lang yun. Ito naman si Sir Edward Chico. Di naman na yan yan. Siyempre support the local, ika nga. Supportahan natin yung mga, imbis na mag-inom kayo dun sa mga yayamanin. Doon na tayo kay Sir Edward Chico. Punta ka dyan! Punta ka dyan. Sila dahil may dinalang plake. Yun na nga yung problema eh. Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya. Nako. At nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar eh. Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao may show? Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli. But Ang weird. Ang weird, di ba? Ang weird nun. Pagdating sa kasinungalingan, dyan sa Injustice Committee, dyan sa Bembangan Committee, di ba? Walang weird dyan. Anak ng tokwa, ito Sir Edward Chico, yung self-confessed drug lord nga, pinaniwalaan, yan pa kaya ang kidnapper lamang yung kaso, kidnapping lamang yung kaso. Self-confessed drug lord yun. Hinatulan, kumbaga, nahilot lang, kaya ganun lang nangyari. At hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman. So, yung sa Forbes Park, sa House of Representatives, kagad, ba't mo pa dadalhin sa Nomo? Ano gagawin kung pipitik kayo ng konti tapos magiinom kayo? Nang Petrang Garapata, mali yun. Gayahin nyo dapat yung kagaya ng 18 Marines, o dinala nila sa bahay sa Ilocos Norte, dinala dyan sa, ang tag dito, dyan sa, House of Representatives, dinala nila daw di umano dyan sa Forbes Park, di ba? Ganun dapat, save kagad, rekta doon sa mga beneficiary. Yeah, diba? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan ha. Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayac at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po kagaya po ni Congressman Argel Cabatbat. Si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform na rin sa Nomo. Nagko-comedy din yan eh. Si Rito Orquia ng Pilipinas Got Talent. Si Kuya Jobert ng Channel 2. Si Rica Lasso ng Channel 2. At napakarami pang mga komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12 ha. Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4, nagkikwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Atty. Monsayac, nakapunta siya dyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga nung merong show. At hindi lang po si Atty. Monsayac ang nakapunta dyan. Lahat ng kaibigan ko. Si Atty. Carlos Ibanez, na kakaibigan ko kakamping, nakakain na dyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jimmy Bondoc na DDS, nakapunta na rin dyan. Nakapunta dyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Hanopol, yung mga kaibigan ko, mga politiko, mayor, vice mayor, yung anak ni Montulfo, si Yvette, nakapunta na rin dyan. Ang kagawad pa namin dyan, si Atty. Falsis. At by the way, malaking tulong ni Atty. Falsis. Nagka-problema kasi kami sa harap dyan. Siya yung kagawad namin. Tinulungan niya kami. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita eh. Wala akong pakialam sa impeachment eh. Wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko eh. Kaya sa maniwalat kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan nyo na lang kami sa Nomo kasi masarap yung pagkain namin. Yan. Di ba? So pati po yung mga members ng Justice Committee, pakitain nyo naman kami, pwede kayo mag-ocular inspection dito, interviewin nyo lahat ng mga waiters namin at lahat kami willing mag-cooperate, pati mga royal customers namin can actually talk. Yun lang po, maraming salamat po. Magandang hapon po. Malinaw na yun ha. So panibagong kasinungalingan na naman ang nadibang sa testimonya
nitong si Ramil Sinungaling Madriaga. Dapat yun ang apelido nito eh. Ramil Sinungaling Madriaga. Yun dapat ang buong pangalan yan eh. Dapat middle initial nitong ano na to, Ramil Sinungaling eh. Ramil Sinungaling Madriaga. Dapat ang buong pangalan nitong sintu-sintu na to. Rekta ho tayo kay J. Kong Hun. Yung kaso mo na isinampa laban sa iyo ni Attorney Roque bilang ganti sa Yung portion ng ika nga, ano yan, group effort yan eh. Group of lawyers yan na sasalansan sa impeachment. Itong natoka dito kay Kong Hun, kay Attorney Harry Roque. lantad sa kanyang activities sa Mariveles, Bataan, kasama ng kanyang mga partner sa Pogo. Tama ba sinabi mo yon? Tama po, Your Honor. Sino-sino yung kanyang mga partner? I'm sorry, but that is not allowed, DSJ. Could you please rephrase your question? We have to limit our line of questioning dun lamang po sa nakasaad sa affidavit. Tinitingnan ko lang, Mr. Chair, kung alert ka pa kasi para kanina inaantok ka eh. So, chinecheck ko lang kung alert ka. Tama ba na kaya mo ginawa Sila naglulukuhan. Sila nagbobulahan. Kala mo naman may naniniwala sa mga kabalbalan nila. yun ay dahil sinubukan mo lang na tulungan yung mga magsasaka na bibigyan sana ng Certificate of Land Ownership and Award ng Department of Agrarian Reform, Mr. Madriaga? Tama po, Your Honor. Tama rin ba na kaya mo ginawa yon ay tama rin ba na gusto nyong gawing Pogo Hub sana ni Attorney Roque kasama ng kanyang mga kasamahan yung lugar na yon ayon sa inyong affidavit? Opo, Your Honor. Business partner. Ang galing talaga nito si Madriaga, pambira, solid. Business partner niya itong si Atty. Atty. Roque, business partner mo pala to eh. Para magawa niya yon. Kung nagsinungaling siya doon sa kanina, doon sa kay Sir Edward Chico, maniniwala ho kayo dito sa Ramil Sinungaling Madriaga na to. Apelido ho nito, sinungaling. Kailangan niyang ilipat yung titulo ng lupa sa pangalan ng First Bataan Mariveles Holdings Corporation. Tama ba? Opo, Your Honor. Nabanggit mo din na ang presidente at CEO nitong korporasyon nito ay si Danny Coral, na siya rin ay isa sa mga incorporator ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated at Lucky South 99 Corporation. Tama Opo, po. Your Honor. At itong dalawang kumpanyang ito ay nag-ooperate din ng ayon sa iyong salaysay, ay nag-ooperate din ng Pogo Hub sa Pampanga. Tama ba? Opo, Your Honor. Nabanggit mo rin sa iyong supplemental affidavit na sinabi mo na sinabi sa iyo ni PPRD na tatakbo na lamang bilang VP ni VBM si VP Sara, tama ba? Tama po, Your Honor. So nililinaw ko lang yung affidavit mo, Mr. Madriaga. Opo. Malina. Bobo lang yung manlilinaw, binasa na tapos lilinawin pa. Ibig sabihin, naging congressman ka para kasinto-sinto, binasa na. 10 na yung nagtanong, 10 na yung naglinaw, lilinawin mo pa. Ang tawag ko dyan, inuulit-ulit. Kasi pagka inuulit-ulit, magtutunog totoo. Yan ho yan. Kaya dyan sa House of Representatives, ulitin nyo nga ano sinabi niya. Salamat, Sir Ram. Ulitin nyo nga, di ko narinig. Yung inaabot yung salamat, Sir Ram. Balik yung konti, balik nyo. Merong mga nagsasalita sa background, tapos paparin. Salamat, Sir Ram. Ang tawag ko doon, pag-uulit-ulit, para makumbinsi ang sambay ng Pilipino. Aba, salamat, Sir Ram. Sinabi mo din na nabanggit ni PRRD na nag-meeting sila ni BBM para pag-usapan ang posibleng alyansa sa 2022 national elections. At dito na pagdesisyonan ni VP Sara na tatakbo na laban siyang Vice President. Tama ba? Tama po, Your Honor. Okay. Nabanggit mo din sa iyong affidavit na sa 2025 ay voluntaryong bababa sa pwesto si PBBM para si VP Sara ang maging presidente at maaari pang tumakbo muli si VP Sara sa 2028. Tama ba? Sinabi mo ba ito? Opo, yun po yung pagkakasabi sa akin ni former President Rodrigo Duterte. Okay.
dinagdag mo na pagkatapos ng oath-taking ni VP Sara ay nagkaroon ng pagpupulong si PRRD at ang retired general sa AFP kung saan ay present ka din. Tama ba? Tama po, Your Honor. Dito pinag-usapan ang posibleng, ayon sa iyong salaysay, dito pinag-usapan ang mga posibleng paraan para mapatanggal si PBBM sakaling hindi siya voluntaryong bababa. Tama ba yung Tama testimony mo? po, Madam Chair. Sa katunayan, sinabi mo din na kasama sa mga posibleng gawin ay ang assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, at even an armed assault sa Malacanang Palace. Tama ba ito, Mr. Madriaga? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. I have no more questions, Madam Chair. Ah, ano ho yan? Kumbaga talagang yung mga abogado nila dyan sa House of Representatives, mga saraulo talaga. Ang gagaling! At kung sino man yung kakolab, nito si Ramil Madriaga, dyan sa dyan sa yung mga bumibisita sa kanya sa Bilibid, mahusay. Para doon sa dating senador at doon sa di umanong congressman na bumibisita dito kay Ramil Madriaga dyan sa Bilibid. Nagmamaterialize na yung mga kabuktutang pinag-usapan nyo dyan sa Bilibid. Okay, maraming salamat. Next in line is the Honorable Elago. Yes, Madam Chair. Dito Ay, sa si Ilago. Si Ilago. Ito, maganda to. page Ilago game. 22, Ilago tayo, paragraph Ilago. 74 ng supplemental affidavit ni Resource Speaker Mr. Violet nga pala Madriaga. yan. Sinabi niya ho na mali ang naiulat ng paggamit sa loob ng 11 araw ng 125 million pesos na OVP confidential funds noong 2022. Tama ho ba ito? Tama po, Madam Chair. Ang ginamit ho na salita dito sa supplemental affidavit ay personally disposed. No? Opo, Madam Chair. I quote, personally disposed. Ano ho ang pagkakaiba nito doon sa reportedly utilized? Doon sa 11 days versus doon sa sinabi nyo dito na personally disposed the money in less than 24 hours. Yung utilize po kasi sa pagkakaintindi ko, meron din akong kinalaman personal. Ang dispose po, hindi ko po yun utilize, I just delivered it. Somebody disposed it. Or somebody, other than me, I dispose it to them. Sila na po yung nag-utilize, sila na yung gumamit. Labas na po ako sa pag-utilize nun. Pero ho, sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP Wala akong dito natin makikita na dapat orchestrated yung kanilang atake kay Madriaga. Ganyan ho kasi. Dapat may pagkakasunod-sunod. Meron ho silang division of labor. O ikaw dito ka, trabaho mo itong kay confidential fund, itong kay Kunghon, kay Attorney Harry Roque siya. Dito naman ho ngayon mga kababayan, si Ilago, wala ho silang yung tatanong sila tapos follow up. May tanong ganito. Tapos aabot sila doon sa punto na kung saan yung talagang biglang magkakaroon ng bulgaran, magkakaroon ng meron silang panibagong ma-uncover, 'di ba? Hindi ho. Merong specific na portion diyan siya ang aatake. At dito sa punto na to, ang aatake diyan sa confidential fund na yan, itong ang tawag nito, itong dating kabataan ngayon tumanda na Gabriela. Mag-ingat kayo mga kabataan ha. Hindi porket nakalagay diyan kabataan, para sa inyo talaga yan. Kamatayan yan, hindi kabataan. Tandaan nyo ha. Pag nagkamali kayo ng tapak diyan, baka pagmulat na mata nyo, nasa bundok na kayo. Mga makakaliwang grupo ang inyong nasalihan na pala ha. Ingat. confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Elago. Next is the Honorable Nabanggit na niya yung 18 hours. Yun lang importante. Bakit? Para merong pang headline yung mga mainstream media. Di ba? Walang follow-up dun sa 18 hours. Pero yung mainstream media talagang in-SSU nila yan. Kasi baka yung 18 hours, wala doon sa affidavit. Hindi nalagay yung 18 hours. So para maging sensational at mapag-usapan yung impeachment,
yung confidential fund, ilalagay nila, ikakabit nila na wala pang 24 oras. So hindi na ho ngayon 11 days. Gawin nyo ng 30 minutes kaya, wala namang problema sa amin yan. Gawin nyo na lang sa minuto. O gawin nyo na lang na wala na lang. Ganun na lang. Pambira itong mga si Raulo na to. Next. Yes, Janet Garin. Madam Chair. Thank you very much. Are you still okay, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. You can still continue? Opo, Madam Chair. Because I know Concern. Subo mo sa banya para talagang ika nga ganun ko siya. Di ba kami dala siya sa badyan sa House of Representative. Concern ka rin lang naman. Mga ayaw mo na sa yung saba na lang ni Madriaga, available yan sa'yo. it's past lunch already and you haven't taken your lunch. Okay lang po, Madam Mga Chair. adik. You can still continue. Opo, Madam Chair. Okay. Ako, alas 12, di ako kumakain. Dapat kumain na ako kasi nagugutom ako eh. Yan si Madriaga, past 12 na, di pa na kumakain. Baka adik yan. Honorable Garin. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat rin sa ating mga kasamahan at sa ating resource persons. Mr. Madriaga, Dr. Madriaga, on number 14 hanggang number 18 ng iyong sinumpaang salaysay, ang nasabi dito, ikaw ay nabigyan ng 25 million pesos ni former President Duterte para bumili ng mga high-end motorcycles. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Nakasaad din sa iyong sinumpaang salaysay na ikaw ay bumili ng iba't ibang klaseng mga motor, kagaya ng Harley Davidson motorcycles at Ducati at kung ano pang mga high-end motorcycles. Ito ba ay nakapangalan kanino, Mr. Chair? Sa pagkakaintindi po, pagkakaalam ko po, sa akin po tsaka sa anak ko. So ang mga motor na ito ay nakapangalan sa iyo at nakapangalan sa anak mo at ang ginamit mo para ipambili dito ay ang 25 million pesos na sinasabi mong binigay sa iyo ni Pangulong Duterte. Tama po ba? Tama po. Ako, advice ko lang para talagang magkaalaman tayo dito. Sa tingin ko, kailangan natin pauwiin sa Pilipinas si Tatay Digong. Para ika nga marinig naman natin yung panig niya. Di ba para dito sa Injustice Committee, kailangan siguro natin, ito lang naman, kumbaga personal ko lang naman to, isupina natin si PRRD. Supina na yan. Di ba? Isupina na natin si PRRD. Pag hindi sumupo si PRRD, i-contempt natin. Pilitin natin na makapunta siya dito dyan sa pagdinig na yan. Ako, diskumpiyado ako dyan eh. Diskumpiyado ako dyan. Para dito kay Janet Garin, mag-move ka na supina yan si PRRD. Pauwiin dito yan. Iuwi siya dito pagsalitain dyan sa Injustice Committee para malaman natin. Malaki-laki yan. 25 million, di ba? Ano ba naman yung 25 million doon sa trilyon-trilyon ninakaw sa mga maanomalyang flood control? Importante yung mga pinambili ng sports car na yan, yung sports bike, di ba? Po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Ang mga motor ba na ito pagkatapos mong bilhin ay ginamit mo o hindi? Ginamit ko po mga ilang beses po, Madam Chair. Sa nakasaad mong salaysay, ang nakasulat dito ay ikaw ay pinabili ng motor para gamitin ni Vice President Sara Duterte. Opo, Madam Chair. So ibig sabihin, nabigyan ka ng pera, binili mo, at ginagamit mo jointly with the Vice President, or ikaw yung unang gumamit at pinagamit mo? Ano po ba ang context? Honorable Garin, I have to prevent that question I because submit- that is outside the supplemental affidavit already. I submit, Madam Chair. Let May me proceed. rephrase my question. Nabigyan ka ng 25 million pesos ayon sa iyong sinumpang salaysay at binili mo ito ng mga motor. Do I understand it correctly? From number 14 to number 16 of your affidavit na ang binili mong mga motor ay sa pangalan mo pero ginagamit ng ibang tao. Ako po ang gumamit lang, saka po yung anak ko. Okay. Let me move to further questions, Madam Chair.
number 19 to 22, sa iyong sinumpaang salaysay, Mr. Madriaga, ito po ang salaysay mo na sinasabi mong ikaw ay naatasan at tinawagan para ipalabas ang isang equipment sa Bureau of Customs. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm it. At ang sinasabi mo na ipinapalabas sa iyo ay nalaman mong merong lamang hot item. Do you confirm this? Opo, I confirm, Madam Chair. Ano po ba ang ibig sabihin ng hot item, Madam Chair, Mr. Madriaga? Sa pagkakaunawa ko po, ang hot item po ay mga contraband. Those are prohibited by Customs Authority to be. Can you give me an example of a hot item? Or Honorable Garin, we have to prevent I submit, that question. Madam Chair. Let me rephrase my question. Nakalagay dito sa iyong sinumpang salaysay that later on you learned that the context of the magnetic lifters were actually shabu worth 4.3 billion pesos. Do you confirm that this is the same magnetic lifters that were released in the newspapers at the same time? Honorable Garin, that is a probing question already, and I think Mr. Madriaga is not competent to answer that question as well. Okay, so I may submit, Madam Chair. Let me move to page 6 of Mr. Madriaga's affidavit. Nakasaad rin dito na ikaw, as you claim, served as a dummy for the transfer of large amounts of money. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm. At dito rin sa iyong nakasaad na sinumpang salaysay, ikaw ay nagsabi ng mga bangko kagaya ng, if I may, Madam Chair, China Bank Legazpi, China Bank Maine, China Bank Ayala, PNB Makati, Anon Bank in Pasig, Anon Bank in a mall in Lubao. Ang ibig po ba sabihin nito, itong mga bank accounts na ito ay nasa pangalan mo, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. At nakasaad din sa iyong sinumpang salaysay Boring. na pinapahintulutan mo ang Kongreso na hingiin at buksan Ano ba ang yan? laman ng mga accounts na ito. Nga kayo. Opo, Madam Chair. Madam Chair, if I may, medyo mahaba-haba ka sa yung portions na ito. Nung sinabi niyo pong dummy, ginawa kayong dummy, I permitted, Madam Chair, because it is mentioned in his affidavit, to ask a dummy of whom? Because it is in his affidavit. Mr. Madriaga, I think you mentioned that already in the Yes. affidavit. Opo. So just state what is included in your affidavit. Yung dami po, yung parang pinadaan lang po sa akin yung pera kasi hindi ko naman po pag-aari yun. Nino po? Ni Presidente Duterte po. Madam Chair, Ipatawag natin si Presidente Duterte. Supina natin si Presidente Duterte. Para matapos na to kasi hindi matatapos to eh. my next question is something that is quite close to my heart as a medical doctor. Kasi po, pardon me with this, Madam Chair, nung pong panahon ng pandemya, ang isang pabigat sa sambayan ng Pilipino ay yung napakamahal na testing sa Pilipinas na hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, multiple, even more than 20 times, kung saan ang COVID testing na yan ay naglugmok sa maraming pamilya sa kahirapan. Ang tanong, napasingit mo ba yan nung inaareglo itong si Ramil Madriaga? Nung binibisita siya ng mga, yung di umanong congressman at dating senador, nabanggit mo ba yan? Kasi kung hindi mo nabanggit yan, hindi niya maisasama yan. Ngayon kung nabanggit mo yan, ay sasama yan. Pakinggan natin. It was a very bad news, Madam Chair, nung narinig ko yung Pharmally. Dahil sa pagkaalala ko, nung ito'y iniimbestiga ng Senado, ito ang isa sa mga kumpanya na bumili ng milyon-milyong testing kits na nakaabot ng bilyong-bilyong piso na Bilyon-bilyon. inutang natin. At Excise mo medyo naman. ako'y nasasaktan, Madam Chair, nang mabasa ko dito sa supplemental affidavit na again, andi dito na naman yung allergic tayong pakinggan. Oh. The word Pharmally. Can
Can Mr. Madriaga confirm na ang sinasabi niyang Pharmaly na kumpanya sa kanyang sinumpaang salaysay is the same company that was investigated by the Senate of the Republic of the Philippines? I think Mr. Madriaga is not competent to answer that, so we will just have to confine to the statement of Mr. Madriaga about the mention of Pharmaly in the affidavit. I submit, Madam Chair, in number 38 of his affidavit, he mentioned Lin. Galit sa ano? Galit sa, naalala ko lang Janet. Galit sa ano? Galit to sa testing kit. Mahal na testing kit. Pero yung Dembaksya, di siya galit. Galit sa testing kit, pero sa Dembaksya, di siya galit. Palakpakan. Alam niyo ba kung gaano karaming bata ang namatay sa Dembaksya? Oh, search mo sa Google. Wei Xiong, the financial officer of Pharmaly Pharmaceuticals, Oh. who called him directly to coordinate the turnover of 175 million pesos. Can Mr. Madriaga confirm this? Yes po, Madam Chair. If I may, Madam Chair, dahil nandun sa kanyang affidavit na siya ay natawagan, nakakapagtagalog po ba si Mr. Lin Wei Xiong? That is a probing question already, DS Janet Green. Yeah, but Madam Chair, I wanted to establish kasi ito tinawagan at naharap niya. Eh di investigasyon yan pagka nag-i-establish ka ng ganyan. Clarificatory lang. Ano man to? Ano i-establish? Ito talaga si Garit. Kaya huwag ko kayo maniwala pagka naging congressman, matalino ka agad. Karamihan sa mga bobo. Ayaw man natin gamitin. Hindi na bobo. Karamihan sa mga yan, mga engot. Nonetheless, please confine to what appears in the affidavit. Yeah, it appears in the affidavit, Madam Chair, that Mr. Lin Wei Xiong asked him, where will the money be used? It also appears him that he was told to directly coordinate at mismong nakita niya si Mr. Lin Wei Xiong, whom if I recall is the same person as Mr. Alan Lim during the previous congressional hearings. That's why it's very important, Madam Chair, because this was a question that was left hanging before, whether the communication tool between those involved and that of the Chinese people involved is who. Kaya etong dito, kapag siya'y nakakapagtagalog, malamang pong maririnig natin dahil nakaharap ni Mr. Madriaga specifically in delivering 175 million. Honorable Green, that question was left hanging in the Quadcom investigation. This is a different forum, so please confine the clarificatory questions to what already appears in the supplemental affidavit. I lament, but we have to prevent that question. Yeah. Can I be allowed to rephrase, Madam Chair? Nung Yes, siya ba ay please. tinanong, was it in Tagalog or English? That is a similar question. Oh. Natawa na lang si Garit. Ay, so, ay mali pala. Ay, ang tanga ko pala. Yes, Gary. Ito talaga si Garit, no? Masyadong ano. Ang problema pagka tali-talinuhan galing-galingan. Yan ang nangyayari. Kaya tayo, di tayo bilib sa mga, mga congressman I submit, Madam Chair. Let me Please move. proceed to the next question. Thank you, Madam Chair. Mr. Madriaga, ang ibig niyo po bang sabihin dito, kayo ang personal na nakakita na 175 million pesos ang nanggaling sa Pharmaly Pharmaceuticals at ibinigay sa inyo para pondohan ang kampanya sa politika? Ang bibigay po sa akin si Lin Wei Xiong, hindi ko po alam kung Pharmaly, sa Pharmaly po galing yun. Pero sa kanya po galing yung 175 million. At dito po sa inyong affidavit, nakalagay po dito na si Lin Wei Xiong ay ang financial officer ng Pharmaly Pharmaceuticals. Apo. Yeah, maybe, Madam Chair, at the proper time or in some other forum, we can subpoena the former Secretary Francisco Duque to shed light. As Anak ng Petrang Garapata. Sinapinan nyo si Duque, si Tatay Digong, di nyo sasapinan nyo. I-contempt natin si PRRT.
Yung mga sergeant at arms ng House of Representatives padala natin sa daig. Kailangan natin pauwiin dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I have said earlier, Thank you. we will defer discussion regarding issuance of additional subpoena. Madam Chair, on page 13 of his affidavit, ang sabi po ni Mr. Madriaga, he membered Michael Yang as together with the mention of the name Lin Wei Xiong. Ito po ba yung magpinsan na Lin Wei Xiong at si Michael Yang, Mr. Madriaga? Hindi ko po sure kung magpinsan sila ni Michael Yang tsaka si Lin Wei Xiong. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair, if I may, Madam to my Chair. last question. Madam Chair, The Honorable Chua. hindi po nasagot kanina ni Ramil Madriaga yung tanong po ni Congresswoman Janet Garin. What is the question? Kung kinukumpirma po ni Ramil Madriaga na ito pong amount na 175 million na binigay po ng Parmali ay ginamit para sa kampanya ng Vice Presidente. Well, the statement is it was given by Lei Wenxiong, who is the financial officer of Pharmali. Opo, Madam Chair. You confirm that? I affirm Okay. it, Madam Chair. So would you like to answer the question? Ang tanong po, itong 175 million na binigay ni Lim Weng Chong ay ginamit para pondo sa kampanya ni Vice Presidente. Opo, Madam Chair. Ayun. The question has been answered. Any other clarificatory question? O yun, ginamit. O. So, ano magpapatunay? Yun na yun. Pagka sinabi nitong Madriaga na to, kalahati sa mga sinabi niya dyan, lahat ng sinabi niya dyan sa committee na yan, dinibak na ho nung mga malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga nakakaalam sa lugar, malapit kay VP Sara, na sinungaling. Yan si Ramil Sinungaling Madriaga. Diaz Garin? Last two questions, Madam Yes, please Chair. proceed. On page 22 of the supplemental affidavit of Mr. Madriaga, nakasaad po dito yung pag-deliver ng allegedly ito ay perang nanggaling sa confidential fund na instead of 11 days, it became 24 hours. Nakasaad po dito na sila ay nagpunta sa OMB. On number 70, it says, we traveled to the last location, OMB parking area. On number 71, it again mentioned, when we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. Ano po ba ang OMB, Mr. Madriaga? Anong opisina po ito? Office of the Ombudsman po, Madam Chair, sa Agham Road sa QC. And do you confirm na itong mga sinasabi mong transport deliveries, kasi nakasaad dito sa number 72, dineliver mo ito sa panahon na ang ombudsman is Ombudsman Samuel Martires? Opo, Madam Chair. Ito ba, because it's mentioned in your affidavit, number 70 to 72, ikaw ay nag-deliver, but there's also a mention of previously and upon direct instructions, you have delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Attorney Ryan, which is usually placed inside an open trunk of a designated car. Ang ibig mo po bang sabihin dito ay hindi lang po isang beses na ikaw ay nakapaghatid ng pera sa Ombudsman's office? Opo, Madam Chair, I delivered sometime before. So it's not once, Opo, Madam Chair. more than once, More than once po. more than twice, Yes, Madam Chair. more than I submit, Please, Madam Chair. please. I was just trying to It's enough that awaken. the resource person mentioned. Yeah, last question. Enough na yun na nag-deliver siya. Okay na yun, Masen. Yun lang naman gusto ni Bakulaw eh. Pag sa abunutan kaya kayong dalawa, Specific allegations on that. Okay, last question, Madam Chair. On page 23, medyo nalito kasi ako dito, number 76. Your statement said, when you enter the office of Jail Warden Sabiniano, he asked you, tinanong ikaw, kung kilala mo si Attorney Joyce. And you replied, Joyce dapat.
Ang sinasabi mo ba ditong Joyce Dapat is a lawyer? Is Attorney Joyce and Joyce Dapat, is Attorney Joyce being referred to by the jail warden and the Joyce Dapat being referred to by Mr. Madriaga ay iisang tao lang po, Sir Ram? Opo, Madam Chair, siya po yung presidente ng Kislap. Kaya Can you say that again? Presidente ng Kislap po. Kislap. Opo, counterpart po ng ISIP, joint po kami. Alright. Ang You may ano po continue. yung kislap? Kay Inday Sara lilipad ang Pilipinas. Can I hear it again, Madam Chair? Medyo malayo po yung... Please say it again. Microphone. What is Kislap? Kay Inday Sara lilipad ang Pilipinas. Kay Siya po ang presidente ng si Attorney Joyce dapat. What you are implying is that Attorney Joyce and VP Sara are good friends or magkakilala. They're good friends, Your Honor. You mentioned that in your affidavit already. Yes, more than good friends, I believe. Ano po ang ibig sabihin ng more than good friends? That is a Magkamag-anak? probing question Okay. already. I submit DS. Ang ito naman si Janet Garin, kakagating ka na ni Baculaw pagkaganyan ka. Ay na nga mga kabayan, tapusin na ho natin itong kabalbalan na to dyan sa House of Representatives. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Facebook TV. Mag-ingat po kayo lahat, wag ko kayo magpapabudol, wag ko kayo magpapaloko dito kay Ramil Sinungaling Madriaga. Maraming salamat. Mahal natin Pilipinas.